magandang umaga, magandang tanghali at magandang gabi po sa inyo lahat. Nagbabalik po tayo dito sa The Kaibigan Podcast together with, of course, yours truly, Roy Cipolito dito sa TKN. Maraming salamat po again. Always kami nagpapasalamat sa inyo. Walang tigil na pasasalamat dahil andito naman kami sa inyo for another episode ng ating Kaibigan Podcast. Yes! So, kamusta na tayo dyan? Yung mga kaibigan po natin nasa barko, nasa disyerto, yung mga nagtatrabaho sa hotel. Naku, maraming salamat po sa inyo dyan. Nagtatrabaho sa mga bahay-bahay, kung saan man sulok ng mundo, from North America, South America, Australia, Africa, Asia, Europe, at of course, Antarctica. Dito lang po tayo sa... Talaga, Antarctica, meron tayong mga kaibigan po dyan kasi... kung hindi niyo po nababalitaan, marami po tayong mga kababayan na nagtatrabaho sa mga cruise ship na ang biyahe nila ay Antarctica. So nag-uumpisa sila somewhere in Chile or isang port sa Argentina. At yun po ay palagi nilang ginagawa kasi nila after, hindi nga pala, before sila lumayo ng pier, dina-download nila. Para lang just in case na, alam mo na, gusto nilang may may mapakinggan. Kasi usually po, ginagawa ho natin tong format na ito. Paano yung iba nagtataka sa mga videos natin is yung, ano daw ba, bakit daw yung ang video, hindi yung guest. Marami po kasi tayong mahihiyain na mga, na mga guests. Yes. Hindi, totoo lang. So, we are just... iniiwasan na lang natin kasi marami po tayong ni-invite noon. Marami silang, paano ba natin masasabi? Marami silang dahilan. Yung iba magpapapayat daw muna. So, kailan pa yon? Mahirap naman yon. Hindi naman po natin kayo ini-interview dahil lang sa looks. Of course, hindi naman po ibig sabihin nun. Kaya lang, mas interesado po kami sa inyong personality. Yes naman po yan. So, sana po pag yung kayong na-invite or sana po kung may kakilala kayong interesting na personality po, hindi po kailangan sikat, hindi po kailangan ng kung ano-ano, mayaman, mahirap, kahit po sino. Pwede po dito sa The Kaibigan Podcast. So, we'll be right back after a few reminders. I'm Jennifer Ilustre from ABS-CBN's Star Circle Batch 9 and your former TV commercial queen from eons ago. Now I'm 45 and I have a desk job and living the peaceful life here in Germany. Anyway, I would like to congratulate the Kaibigan Network for the very successful Kaibigan Podcast. And don't forget, kaibigan mo ako. Thanks, Royce! Yes po mga kaibigan, yan po ang ating isa sa kaibigan natin na dating Star Circle artist po mula po sa ABS-CBN, si Jennifer Ilustre. Medyo familiar po kayo sa kanya pero hindi nyo akalain na siya yun. So, yeah, true. One of these days, she will be guesting sa atin dito. From pagkakaintindi ko lang kasi naglilipat siya ng bahay. Oy, yayamanin. Yayamanin si Ma'am Jen. Yes po mga kaibigan. So, andito tayo ulit sa mga ating mga friends. Kaibigan, only here at the Kaibigan Podcast. Magbabalik po kami after a few reminders ulit.
nagbabalik po tayo dito ulit sa The Kaibigan Podcast. Paano natin umpisahan ngayon itong ating show? It's a lovely Friday morning dito po sa Stockholm. It's the 15th of November 2024 po dito po sa ating bagong episode ng Kaibigan Podcast. Okay, so bago tayo mag-umpisa, we would like just to read one of those like quotes na gusto nating i-share sa ating mga kaibigan. So ang sabi dito, always remember that the life in front of you is far more important than the life behind you. So, di ba? Napakaganda, no? Wala nga naman tao nagda-drive ng nakatingin sa likod. So, wag natin masyadong intindihin masyado yung nangyayari sa the past kasi it's already finished. Pero yung today and tomorrow, malaki pa yan na chansang you could probably make a difference. Yan naman po ang ating napupuna po sa atin dito sa ano. Maghanap pa tayo ng isa pang ano. Ito maganda ito. Don't give up. The hardest battles are given to the strongest soldiers. Oh, di ba? Hindi naman nakakatakot yan eh. Hindi. Pero it's true, no? Di ba? Ito pa isa. Ito, mahilig to. Madalas ko itong marinig sa ating mga kababayan na Filipinos to. Ito. Yes, the only karma you need to wish for people who did you wrong is to let them meet themselves in someone else. Tingnan lang natin. Kumbaga sabi nga nila, get the taste of your own medicine. At doon naman po sa ating mga, ano ba masasabi natin, medyo meron hugot-hugot lately dyan sa buhay. Ito naman ang para sa inyo. It takes time to become someone you haven't been before. Di ba? So, ayan po mga, magbabalik pa tayo dyan, maghanap pa tayo ng mga share natin dito sa ating The Kaibigan Podcast. Things to ponder, things to pag-isipan, things na paano ba natin? Maikli pero maraming laman. Dito lang po. Okay, we would like to greet also our friends from Canada, Ferdinand Uy, Jennifer Schreiner from Germany, Norlita Corral from Sweden, Christina Victorson from Sweden as well, mga kaibigan, Hiner Garcia from Canada, Architect Raj, naging guest po natin to. Thank you very much. Nasa Bacolod yata siya ngayon. Thank you very much for the lovely episode. Doris G. Rodriguez, Maria Jewel Nagtidbidad, Chef Jesse Poblete, Amelia Baltasar Arceo, Jamel Belnas, Lina Cabral, Leia Lim, si Boss Maribet Diaz, boss ko po yan from Live Productions po sa Pilipinas po yan. And then of course si Attorney Rocky Tantoco Pineda. Nako, pasensya na. Okay. And then si Trixie and then Mary Sieber. Maraming salamat po again. At belated happy birthday to Joel Hosson as well. Engineer Joel Hosson from the power plant yan sa Pangasinan. Maraming salamat po sa inyong lahat. And we would like to thank also our other friends po, Eurobake. Maraming salamat sa inyo. Eurobake headed by no other than our friend, kaibigan, Chef Richard Ramos. Ako, maraming salamat po sa inyong lahat for being a very good supporter. Maraming salamat po sa inyong lahat dyan. Okay. Ano nga pala ito bago tayo magkalayuan. Dolly Ann Carbajal. Nako, maraming salamat po. Yan po yung magandang anak ni Inday Badiday nung araw. Kung kilala niyo ito, kung medyo may edad na kayo, kilala niyo na ito, si Ma'am Dolly Carbajal. Maraming salamat po sa inyong lahat at we will start more only here at the Kaibigan Podcast.
Hello everyone, I'm Jennifer Corral Sonder, Miss Asia Pacific International Student. I just want to say thank you to God, to my parents, to my leaders, and the Filipino community kids, of course, my auntie, to my national director, Jeff Oldrick, and to all of the other supporters that I have. At nagbabalik po tayo dito sa The Kaibigan Podcast po. Welcome back again. Ito naman ang pag-uusapan natin ngayon. Iba sa mga pag-uusapan natin, isa sa pag-uusapan natin is yung mga foreigners na tumulong o tumutulong or naiintindihan tayo. So, we have one na kilala natin to as a very promising and of course very famous chef worldwide. Itong si Anthony Bourdain. Unfortunately, si Anthony Bourdain po kasi he took his life. At nakakalungkot po yan. He took his life because if I'm not mistaken, he's very depressed. And yan ho ang ating kumbaga nakakalungkot. Pero he went to the Philippines. He in fact started this modern kumbaga wave of mga tao, mga foreigners na pumupunta and appreciate Philippine food. Yan po yan. Pag naman sinabi natin Filipino food nung araw po kasi hindi kayo maniniwala. Ang akala natin kasi ang mga Filipino food lang yung mga sosyal, yung kung ano-ano mga pangmayaman lang. So hindi nagki-click. Pero nung yung palang magki-click pala yung mga nakikita natin sa kalye, nakikita natin sa karinderya, nakikita natin sa mga kung saan-saan. Yung pala ang gusto ng foreigner, hindi gusto pala ng foreigner yung katulad ng ginagawa nila o napapanood natin na ginagawa ng mga foreigners nung araw na kumakain ng may spoon, fork, 3 fork, may knife, mga ganyan. Hindi pala yun ang hinahanap nila at hindi rin yun ang gusto nila na ma-experience pag pumupunta pala sa Southeast Asia, especially dito sa Pilipinas po. So here he was, and then pakinggan niyo po ito at ito yung si food tour ni Anthony Bourdain sa Manila's Chinatown. Here, which has somehow vanished in Manila's restaurants. Right. But you still find it right here in this part of town. And he's taking me to the oldest Chinatown in the world for some baseline Philippine favorites, dating back to pre-Spanish times, and some early components of the food puzzle. So, first time to the Philippines. Yes, it is. I'm already learning the method of crossing the street. It's all about momentum and commitment, right? It's better if you just close your eyes, I notice. Chinatown is big. It's actually a district. And it's as old as our city, so it's about 400 years old, when streets are clustered based on specific trades. This street, this is Gold. May binanggit ko po kasi yung kasama ni Anthony Bourdain, yung sabi niya yung Chinatown daw. Of course, it is a district, pero hindi po yun talaga district. Siya rin po ay part pa rin po yan. Ang Chinatown po kasi is bali parang barangay ng mga Chinese po. Na Filipino-Chinese natin, mga kapatid natin, mga Filipino-Chinese na nakatira na po sa Pilipinas. Not to be confused dun sa mga Chinese na sinasabing tiga mainland. Pag sinabing mainland Chinese, anybody na pinanganak doon sa China na ang capital ng kanilang bansa ay yung Beijing. Yung malaki po, yung malaking-malaki na yun. Okay, hindi nyo rin po marami po o at least meron kayong parang resistance kumbaga kapag tinawag nyo yung Chinese na nakatira sa Hong Kong. Iba rin po yun ha. At iba pa rin yung Chinese na nakatira po sa Taiwan. At again, huwag po natin kakalimutan, iba pa rin ang tawag sa Chinese na nakatira sa Malaysia, sa Singapore. Pero isang grupo rin po yun ng tao. Pero pag sinabi yung mainland Chinese, yan po yung communist China po na tinatawag po natin. Okay.
So, tsaka yung sinasabi nung guy na yung Chinatown daw ay as old as Manila, 400 years old. Hindi po yan totoo. Okay, just to clarify lang kasi si Kuya medyo baka absent. Baka absent nung tinuro yun. Ang Manila po kasi ay part ng Empire ng Tondo. Nung panahon po na yan, yung Tondo po ang pangalan ng Maynila before. Kasi ang Maynila ay pangalan ay galing sa isang name ng isang halaman na Maynilad. Yung parang sampagita daw yun. Although may buhay pang gano'n na halaman. Kasi pinuto na lahat yung mga mangrove na ganyan. So nawala na si Maynilad. Yun. So again, bago dumating paano lumipat ang mga Chinese doon sa Chinatown na yan? Bukod sa malapit sa mouth ng Pasig River, which is very convenient kung galing kang abroad dahil main transportation natin nung araw ay dagat. So pagdating ng mga Chinese junks, yung barko po nila, pinakamaganda nga naman yung pinakamaganda yung parking. Di ba? Totoo yan. So yung lugar na yan, nag-umpisa yan, sabihin na natin yung lugar na yun, since doon palaging bumababa yung mga Chinese, doon na rin sila nag-establish ng kanilang barangay, kumbaga. So ang Pilipinas po, ang Maynila ay more than 1,000 years old na po yan. Okay, so hindi po 400 years. Para lang magkalimugan na po tayo. Again, tuloy po natin ito kay Anthony Bourdain's very first visit sa Maynila. And on this particular episode, nagpunta sila sa Chinatown, yung pong Binondo. Street. And then the street which we're going to is Food Street. So this is kind of like one big foodie place. Chicken balls, yeah. Very, very popular street food in Manila. So what you want to do is you just get a stick and just poke. Just help yourself, huh? Yeah, just help yourself. And you only dip once though in the sauce. So Right, you don't want to double dip. Yes, no double dipping. So you put vinegar, and this is the spicy one. Ooh. Yum. That's cheap and delicious. Yep. You don't want to slip though and put your hand into the oil. That would not be good. That's bad. That is really bad. Yeah, I hate when that happens. Yep. I love these things, the little mini buses here. The Jeeps. They've actually toned down a bit. It used to be all gaudy and colorful with horses and all that. That's breakfast for us. What is that? It's tofu. Kind of like tofu with tapioca syrup. Kind of like mapo in bean curd form. If you look at that fire truck, it's called Purple. Because the guy who owns that made it big selling purple cakes. He has two things he's passionate about in life. Making his pastries and being a fireman. So we have pancit. Pancit just means noodles, right? Yes, pancit can mean anything. So what we're about to have today is it's called pancit palabok. Basically, rice noodles cooked in annatto seeds. Annatto seeds. Yeah. So a little of everything. Yeah, a little bit of everything. Got a little egg. That's pork rind. Pork rind. Oh yeah, plenty of that. Yeah. A little scallion. Of course. And this Garlic. Toasted garlic. Toasted garlic. They're short noodles. Yes, they are. Thank you. No, again, there's a sour. You have to in here. taste the calamansi. Calamansi is a small citrus fruit that looks like a tiny lime and tastes like a slightly bitter tangerine. It's ubiquitous here, adding a sour component to many dishes. Good. This will hold you till lunch. And this is a snack. Really. Excellent. Actually, not the greatest thing ever for me. Right. But good. Yeah. Our last stop, a combination food court and wet market, something the Filipinos call a dampo. You buy your fish or meat and produce on the market side, picking out whatever you like, and then you get these guys to turn them into a meal for you, any way you like. What are we shopping for? We're getting stuff for a very, very typical Filipino vegetable dish, which we call pinakbet. This is bitter gourd. Long This one, bean. squash. And eggplants, okra. That's it. So what else are we having for this meal? Crabs and coconut milk.
and adobo shrimps. Finally, adobo. We're looking for live shrimps, live ones. Oh wow, look at those fishes, still jumping. Oh yeah, they're in good shape. Kalahati lang. So these are shrimps, crabs. You like these? Where do they come from? Up north. Up north, they're local. Yeah, they're local. Everything's local here. Let's do it. Let's have lunch. So when you take it there, they give you a choice on how you actually want it to be cooked. Right. And how are we going? We're going local, of course. Filipino way, all the way. Yeah, all the way. This one, adobo, shrimps, and coconut milk. What I chose are actually dishes which are representative of certain regions. Okay. So the vegetable dish comes from the north. The coconut crabs comes from the south. Right. North, it's a fairly bitter dish. Yes. The south kind of spicy. Yes. And the adobo? Adobo is that's everywhere. Yeah, that's a right? national dish. So you can adobo anything. Chicken, pork, shrimps, even vegetables. So mga kaibigan, ito yan. Sabi niya adobo. Okay, so medyo si tourist guide na kasama ni Anthony Bourdain dito. Hindi ko alam. I'm very sure alam niya, pero alam niyo medyo may parang second motion ang ginagawa niya. Medyo inaartihan niya, nilalandi niya minsan yung ginagawa niya kasi. Pero yun, opinion ko lang ito. Again, like I said, I could be wrong. Anyway, alam niyo 'di ba yung humba ang adobo ng mga Bisaya. At yung adobo naman sa Luzon, hindi lahat 'yan magkakamukha ng recipe. Kahit 5 lang ang tawag dito, ang ingredients ng adobo, yung karne, toyo, suka, bawang, paminta. Pero hindi pa rin tayo nagkakasundo-sundo kung ano talaga yung original recipe niyan. At I'm very sure hindi tayo magkakasundo. So mga kaibigan, ang ginagawa po sa adobo naman, meron yung ginigisa muna, meron naman yung pinakukulaan na matagal. Yung iba, kanya-kanyang secret na toyo sauce o toyo brand ang ginagamit. Pati yung susuka, meron nung ano tawag dito? Yung galing sa buko, yung sa buko, sugar cane yata yung ibang suka. Yung kumbaga iba-ibang klase ng suka kasi meron tayo. So, anong nangyayari dyan? Hanggang ngayon, wala pa rin nakakaalam ng original recipe at I don't think na magkakakita-kita tayo doon sa... Hindi nga. Naku, itong ating sound engineer nito. Hindi, pero sa totoo lang kanya-kanya. Meron lugar sa Pilipinas na yung kanilang adobo ay adobong tuyo. Yung wala halos na parang pritong baboy lang. Meron naman yung adobo na version, lumalangoy naman sa sauce o lumalangoy sa sabaw. Marami tayong... Yes, meron po niyan mga kaibigan. And then meron naman yung adobong, ano tawag nila? Yung puti. Yung walang soya sauce. Meron pa niyan eh. Tapos, may adobo na... Ano nga ba? Pinaka-weird. Siyempre may laurel. Yung iba may laurel, yung ibang lugar wala. Minsan may nagugulat ako, may pinuntahan akong lugar. Alam mo yung walang sauce, tatlong patak lang, pinag-aaway-awayan. Sabi ko, bakit ayaw nyo damihan yung sauce? Pwede nyo naman gawin damihan yung sauce para lahat tayo. Kasi di ba may mga tao kasi na kumakain kumakain ng adobo o kumakain ng pagkain, yung nilalagyan nila ng sabaw yung ibabaw ng kanin, di ba? So a lot of people find that satisfying. Masarap siya lalo na kung medyo malamig-lamig ang simoy ng hangin. Of course, lalo na ngayon, November na ngayon, 2024, malapit na Pasko, medyo siguro lumalamig. Hindi pa pala malamig ngayon sa Pilipinas kasi binabagyo ngayon yung ating mga kaibigan po sa Pilipinas. Ingat po kayo dyan from Bicol to Region 1, Region 2 po sa Pilipinas. Mag-ingat po kayo sa mga bagyo na dumadaan at may dadating pa daw. So, ingat kayo dyan mga kaibigan. Mahal po namin kayo. Our prayers with you as well sa mga kaibigan. So, yan po ang ano na. Tapos yung pinakbet, of course, yung pinakbet is Ilocano dish yata yan, di ba?
So, yes, masarap. Lalo na kung yung bagoong niya is talagang sabihin na natin yung authentic tsaka yung hindi commercialized. Doon kayo magugulat kung lalo na yung mga fresh na gulay, yung bagong pitas. Ay, yes po. Yan ang ano dyan. Ang secret ng masarap na pinakbet tsaka wag yung masyadong overcook. Balik po tayo dito kay Anthony Bourdain visits Chinatown in his ever first visit sa Pilipinas po. Would have their own version of adobo. So if you go down south, they tend to put coconut milk in their adobo. Really? Yeah. That is really, really great. They're good shrimp too. Yep. We did well. So I guess unofficially, adobo has become the national dish. Right. You know, which kind of you associate with the Philippines. I'll tell you, this is really good. So mga kaibigan, nagbabalik po tayo ulit sa Kaibigan Podcast. Yan po yung episode na, at least part ng episode na nagpunta si Anthony Bourdain, Chef Anthony Bourdain, the late Chef Anthony Bourdain po when he first visited the Philippines. Ito po yung, although medyo matagal na marami nagpupunta sa atin sa Pilipinas ng mga sikat na mga, or at least noted na mga culinary experts po na ganyan, ito po yung sabihin na natin nag-umpisa na may halong social media. At it really helped us be on the map in the world. Ito po yung episodes na unang-unang napanood nung sabihin na natin mga, ano ba tawag dito? Yung mga magiging mga influencers, bloggers na nag-uumpisa na nung dumami sa Pilipinas na pumunta. Yung mga kumikita na ng konti dyan sa hanggang lumaki na kasi like yours truly po, matagal na akong nag-YouTube na since 2009. Yes po mga kaibigan. So, and nung araw nakakatawa kasi nung araw pag sinabi mong i-interviewin na ganyan, halos magpapagupit pa, magpapaayos, papagwapa ng damit, etc. etc. Which is not necessary, pero mahirap mag-explain noon kasi medyo hirap ang taong
maintindihan na supposed to be mga sikat lang, mayayaman lang, mga artista lang, or somebody, mga politiko lang ang nai-interview in front of the camera. Pero hindi nila na-intindihan o at least hindi pa nila na-appreciate na may padating na malaking wave ng social media na headed by yung YouTube nga po na ganyan. So, ayan, nagulat na lang tayo ngayon. Fast forward 15 years from now, andito pa rin tayo at thank you very much po again sa inyong lahat dyan at we really appreciated yan yung mga pagtulong niyo po sa amin in any shape or form. Maraming salamat po sa inyong dyan lahat. We would like to also to greet nga pala si Leia Soraina. Si Leia Soraina po kasi ay nasa UK siya ngayon, nasa London. So, iba-ibang klaseng stones ang ginagamit. So, there's bricks. And then, ang restoration style natin for them is, of course, we try to consolidate the stones kasi dahil luma na, syempre, minsan may broken pieces. O kaya yung ibang mga pare, hindi nila alam, nilalagyan nila ng semento, bawal yun, lime plaster dapat. Hindi makakahinga yung bato. Meron silang waterproofing na kinakabit na natatrap yung moisture to sa nangyayari is lalong nasisira yung bato, nagpo-pulverize. So yun, may mga methodologies for that materials. So in between pala no, parang ang mga adobe na yun, katulad dun sa intramurals na ganun, hindi pala yung semento. In relation to hindi po lime plaster po yun. May ano yan, may common name yung lime plaster kasi parang ano wag mo na ako kayo matulog. Anyway, no. Kasi palitada. Lime palitada or mortar yung pandikit ng bawat bato pag pinagsasama-sama mo siya. Di ba nung araw hindi naman talaga semento ang ginagamit. So ayun, yun ang ginagamit. Lime mortar, lime plaster. I see. Instagram. Pero itong mga ginagawa mo nito, pero palagi kang ano ka ba, paano ba masasabi natin? Talagang naka-attach ka na dun sa ang Ministry of Culture natin kung tutuusin ay under ng anong department? Southeast Asia. Ang Southeast Asia po NCCA po, National Commission for Culture and the Arts. Okay, so hindi pala siya yung proper department mismo. Parang yung autonomous na mga commission yan, di ba? Yung parang COA. Yan po yan. So, pero medyo malalim pala itong pinuntahan ni Leia nito na ano, yung, pero maganda siya. Natin, ano ba tawag doon? Tingnan natin ito kung saan gagawin. Ang sabi nitong wala na rin po ako sa kanila. 10 years lang po ako nag-stay. She would be talking to Huling hinawakan ko po yung Metropolitan Theater. That's an American structure. American period. Yeah. I love that building. As in talagang I love that building. SOAS. Kasi University I do remember November 15 to the 17th. PA rin ako sa artista noon alam mo naman. Yan po yan. First concert ni Ogie Alcacid was done in the Metropolitan Theater. And nag-aral kasi ako sa Emilio. Wow! So Emilio Aguinaldo College kasi from Sampaloc, which doon ako nakatira. Today is November 15. Ito. Day 1, Ayala November Bridge 15. Yun, di ba? Yung pinakamalapit. Ayala Bridge yun, di ba? 4 to 9 p.m. So, at the usually dadaan ako. Ay, talagang tinitingnan ko siya tsaka yung nasunod na post. Introductions to the Philippine Textiles. Yan ang tinitingnan ko kasi unang-una V&A. very unique. Tsaka buti hindi naisipan na palitan at gawing mall. Okay. Or something, Artist di ba? talks followed Yun by nga, wine salamat reception. na lang, hindi siya nag-iba. Salamat po na na-restore siya ng cultural agency. I think Quezon Bridge, I'm sorry, Ayala Bridge is the other bridge sa kabila. Okay, so, and then tomorrow, November 16, Juan Arellano, yung post office building, yung bridge, yung Metropolitan Theater, and then I think Jones Bridge is also, it's an ensemble of Arellano design. Calano, Yan. Ano ibig sabihin naman nung Tetsu Ito, Leia Lim, Benji Manuel, and Lee Juan Arellano. Siya yung architect. Okay. Yan, and then of course, evening naman daw doon sa eskwelahan na Arellano, related pa siya doon? O siya yun? PM, evening discussion Hindi with ko Mark pa po Higgins yan in na conversation with papag-aralan Marlon ng Pastor. gusto. Pero Traditional textiles and high Joke lang. Yan po yan. Hindi kasi, alam mo, napupunan ko kasi lately kasi sa atin. Ako kasi, honest to goodness, mga kaibigan kasi, ako hindi ako satisfied. Minsan po kasi napupunan ko sa ating mga presentation. Hearing about dun sa
state ng education ngayon sa Pilipinas. Masyadong academic. Mostly the current system kasi napupuna ko parang walang masyadong alam. So that's why we're trying to kasi kumbaga make these episodes kasi para to find common ground na let's old families, entertaining pero maraming laman na information. Nila, yung pamilya nila, ganyan. So, akala ko lang kasi katulad nun, yung Arellano, may Arellano University, he might be the same guy. Kasi maraming laman yung natututunan, mga ganyan. Pero, so I'm pretty sure if you're commercially successful, yung bridge they named after you, you probably be somebody really important. Tapos katulad mo, paano ka siguro natanggap dun sa mga projects na yan? Kasi nung tuturo ka sa FIATE, binasa mo yung nakasulat sa labas ng araw na look up young man, look up. They took away the nakasulat pa ba yun hanggang ngayon, Raj? I think so. I think so. Naaalala niyo pa po yun. I have nothing against with the school. Kaya lang, pag nag-LRT ka kasi, pag galing na Carriedo, papunta ka na ng Central Station, makikita mo kasi yun doon. Tsaka yung mga settlers na nakasabit tuwing umaga doon sa gilid na yun. Pero kasi tayo iba yung balusters nung araw kasi doon sa along Pasig River kasi is parang ang design niya is yung parang bamboo. Pero ano siya, oo, totoo po yan. Balusters type na gano'n. Ewan kung ano na itsura ngayon. Inayos daw ni President yan eh. Did you know that the Philippines comprises so paano pala ikaw look up young man, look up? Architecture pala sa FIATE. One of which disappears during high tide. Actually, noon po nagtuturo ako doon. Tinuturo ko po for fine art. We are like composed of like 69 different interior design. So, all over the islands kaya lang po ako na. Pero may architecture sila. Raptors, kasi we have the... Yan ang isang school na hindi ko pa nabibisita kasi sa totoo lang. Medyo kasi mahilig akong mag-explore maybe somewhere in the discussion kung maisasingit sayang walang camera nung araw kasi dahil nakakatakot ng mga nakawan. Kasi to be honest po mga kaibigan, mga mahal ko. Masyal. Tsaka binabaha pa nung araw. Ewan ko ngayon kung kamusta na. So, when it comes naman sa mga nawawala po kasi yung identity natin na bilang Southeast Asian. Kung palagi natin sinisingit yung Filipiniana, isang pinaka-memorable na Spanish heritage natin. Kasi kumbaga para bang this could be mine. Yung mga foreigners po kasi, they would not travel halfway. Or any building na nirestore mo na non-government o non-UNESCO. Kasi mga big time naman yung mga kliyente mo. You know what I mean? Kasi kung if they want to saka nakakita bundok ang pinoproblema mo yung Santa Maria Church. Pinoproblema namin kasi yung mga gumawa nito hindi kinompak yung anywhere in Europe bundok o yung hill. Ngayon hindi medyo loose yung foundation ba tawag doon. So hindi dapat ngayon pinoproblema ngayon ng mga modern people ngayon tong kanilang mga barok nito. Ngayon it's broke. So it's Spanish houses kasi it's very similar po doon sa pinanggalingan. So ikaw naman, so parang tayo nagbiyahe tayo pupunta sa Iceland. Ay, ano nga ba? Hindi ko masabi po kasi ko parang titirahan ko. Para nakakatakot po kasi tumira sa Met. Nakakatakot din naman tumira doon. Teka lang, bakit? May kutub ka ba na si Quasimodo na Filipino version nakatira sa Met? No, we don't go. Hindi sa San Sebastian Church pala yun si Quasimodo nakatira. Ano ba masasabi natin dito? Phantom of the Opera nakatira sa para makakita ng palm trees, coconut, tsaka mga buko juice. We're going there for... Actually, being heritage, kung di naman po, depende po kung naniniwala po kayo o hindi. Siyempre, heritage structure yan. So, lagi po talagang merong parang something else na nakatira. So, gusto ko yan. Ay, ito, disclaimer lang mga kaibigan. We are not making fun dito sa mga buildings nito. Pero like I said, to admit every now and then, associated ito mga subukan natin tawagan itong si Leia sa London. Their former tenants or yung mga something tragic or na nangyari doon. Kaya lang kasi, it makes people interested kasi kung meron malalaman ng mga tao na may mga backstory dito kasi Metropolitan Theater, akala nila basta upo ka lang doon may magpapalabas tapos
yung palabas boring daw, etc. Okay, mukhang busy po si baka Lea. meron pa mga ibang aspects ng mga historical building na maging para bang magkaroon ng connection in modern generations natin na wala nang ginawa kundi mag-TikTok. So, subok yes, it's lang. true. It's true. To be honest, I'm not conservative. Pero we're happy for her, of course. Like I said, hindi pwedeng puro lahat tayo maging TikTokers. But we should promote lang so, itong kwento mo yan kasi sayang tapos na ang Halloween tsaka namin ikaw nakilala. Napapanahon. Yes po, mga kaibigan. So naghahanap pa tayo na pwede makusap. So you were part of I'm assuming it's a team of people restoring yung Metropolitan Theater. Only here at the Kaibigan. Right? Yes, as formerly a part of a team that was working on the restoration. We were a whole set of architects and engineers. Meron kaming mga kanya-kanyang aspect na minamanage, hinahandle. There were over 200 workers during the restoration in a period of, I think that was I didn't stay long. I moved on to other projects. But nung una, ganon. Every time nung una, I would take photos, lalo na nung madilim pa siya, there were orbs. Laging may orbs yung aking photograph. Wow, maganda yan. Tapos, this also happens in, I think, Arcangel San Miguel in Tayabas. So, meron din ako na-experience na gano'n. So, nai-realize ko, kaya din pala ang mga pare, bago mag-umpisa ng simba, talagang binibless nila yung space. Diba, meron sila San Pedro, yung kanilang incense. Born and raised here in So, kaya pala kasama talaga siya. Kasi, pagkatapos na yung mass and everything, nakita mo, nag-iiba nag-iiba yung aura ng space, ganyan Siyempre ako, I'm there. Sometimes kahit walang tao, nagdo-document ako. That's why wherever I go, I'm always playing. What I'm doing right now. Ano ba yan? Parang parang religious leader ka na ngayon Parang Hindi, pero like I said, it's probably comes with the job siguro, di ba? Kasi katulad mo, nagre-restore ka ng mga old stuff, which is, isipin mo na lang, architect, kung makakasama ka doon sa team na mag-restore ng Diplomat Hotel sa Baguio. Oh, di ba? Mas maganda 'yon, di ba? Tingnan lang natin kung hindi ka magdasal talaga doon. Yeah. We'll see. Malay ba natin kung you'll never know kasi sabi ko nga sa'yo, look up young woman, look up. Di ba? Oh. Sorry kanina pala, baka mamaya misogynist ang isipin mo ako hindi naman. Look woman up woman, look. Hindi, I'm just being fair kasi baka mamaya magalit na naman yung iba nating audience. I'm not using their pronouns. Mahirap na. Hindi, so, pero mga kaibigan po, wala nagsabi sa iyo na mga security guard na they see something else besides doon sa mga ganun. Giving you more of our... Marami sila mga experiences. May mga ibang visuals na scary. Buti na lang, hindi ko na nakikita yung ganun So, thankful na rin ako na lang ako normal at I don't really see those things that other people see in other dimensions. But there was one strange experience. Natutulog ako tapos kinabukasan yung pagkatapos kong basahin yung libro ng Lubok Church. Medyo kuwela naman, medyo different kasama ninyo kami para sa bago pa ng earthquake. Nagising yung husband ko tapos dinescribe niya yung itsura ng Lubok Church sa akin. Hindi naman niya nabasa yung libro. So may mga ganun akong experiences. I don't know what that means though. May pagkasabi malaki na mga gifted kayo sa tingin ko. Really grateful po. Yes po mga kaibigan. Yes. Masyado na yung tawa ka ng tawa, Raj. Thank you very much po. Mamaya mapag-inipan mo ko, naku, kawawa ka. That you are hiring Filipinos. Sabi nga nila, regrets comes always last. Ano lang, pasintabi lang po sa mga kumakain kung in case kumakain po kayo sa natin ngayon ito. Po, kasi last year, talagang meron dito Jazz Festival. I am very sure tingnan natin ito kung occupational hazard, kumbaga. Kasi napapanood natin old buildings animated movie about Raj, parrots. if I'm not mistaken, parang nabasa ko sa profile mo, you're from Pampanga. Music na galito.
Yes, my mom's side is actually from Pampanga. I take that as my province kasi doon nila kami dinadala. But my mom's father is from Laguna and we don't really go there. And then my dad's family is from Bulacan. But since nga nag-elope sila, hindi kami masyadong umuwi ng Bulacan. So, ang kinilala kong province is Pampanga. Los men, kay Nisa Guli, marunong ka magkapampangan. Actually, I cannot speak but I understand the words. Okay, masingting ka ni ganyan. Kasi I'm from Bulacan. Yes, from Pulilan. So katabi lang kasi ng border yun ng Apalit, yun, mga ganyan. So maraming Kapampangan na nagpupunta doon sa place doon sa town namin. So it's like another very familiar voice yan. Tapos natira rin ako sa Angeles. Nung panahon ng mga from Cebu na nakatira siya sa Norway and she represented Norway para sa Mrs. Universe pageant po. May Kenny Saguli. Mga ganyan. Mrs. Universe pageant po was in South Korea. Yung masanting, tsaka yung matsura. Wag mong, mga kaibigan ko, pag may nagsabi sa'yo matsura, hindi ibig sabihin may itsura ka, pero hindi ko natutuloy. Yung masanting ang dapat yung marinig. Masanting. Yun ang importante diyan, lalo na 'di ba mga Kapampangan kasi known to be beautiful, culinary capital. May multo rin yata sa Pampanga. Ay oo, yung Angeles na yung sa loob ng court ng hospital ko na may multo. Kailangan mo rin yung pang-store. Alam mo, Raj, magkakaroon ka ng niche market. Nako, dumaan kasi kanina yung pusa dito. Parang brainstorming natin to. We restore, parang Ghostbusters. Ghostbusters pero architecture. Diba? Uy, understanding. We take away the grime and the dust as well as the ghost. Diba? Ay, gawa tayo ng Oy, Raj, 5G. Friday, mukhang mga bakasyon na ito, mga kaibigan po natin ito. Ano pa yung mga iba pang construction term na G? Diba? Tapos ano yan, 5G. Di ba madaling tandaan? Dr. House 5G. Oy, nakakabuo na tayo ng marketing plan. Mag-invest ako sa ayos yan sabi ko sa iyo sulit tong usapan natin. Venture capitalist ka na namin. I will invest 12 pesos to you. Payable in 1 year. Dito sa Kaibigan Podcast po. Alam mo naman tayo. TKN po, maraming salamat. Yes, of course, galante tayo. You should be very grateful pati. Kasi hindi ako nag-i-invest talaga na very choosy. Maraming mga computer. Paano maraming opportunities na lumampas sa akin kasi choosy tayo. Ayun naman yun. Hindi. Pero like I said dun sa para naman matuwa ang mga tao. Church na paginipan mo. Tapos yung Metropolitan. Metropolitan Church, wala naman. Huwag kang umiyak. Naku mga kaibigan, bakit umiiyak si Raj? Naku, first time namin magkaroon ng guest na umiiyak. Yes, naku, magbabiral to. Magbabiral. Oy, don't Google me, I'm a good guy. Huwag niyong kakalimutan yan mga kaibigan. Tulong sa ekonomiya. At doon naman sa mga may asawa. Kasi nag-curious lang kasi ako dahil yung mga malakas gumastos dyan. Mahirap naman magkwentuhan tayo dito ng mga nagsusukat tayo ng mga foundation. Kasi hindi po biro. Yung mga density ng materials, ng mga mister, asawa, sister, hindi ma-appreciate ng mga kababayan natin. Bayaw, kung sino man. Nung nire-restore nyo yung Metropolitan Theater, wala ka bang backstory kung bakit may multo doon? Makatikim ng ginhawa. Matagal siyang abandon. Naging boxing arena siya. Sa pagtulong sa mga kamag-anak natin. Pero ang problema kasi ayaw kasi natin yung isang importanteng painting para ang hindi pagtulong pa nila sa boxing arena. And yes po yan. Sinabing canvas talaga. You might think na parang, dali lang sabihin. Maraming nangyari doon. That's why nga dyan nakakaiba ang winners and losers po. Informal settlers area. Tao dito, yung sasabihin natin kahit saan, pati ba naman multo, informal settler na rin yan. Makamamya, may mga karapatan ba mga yan? That's the problem. Malalan report pa tayo nito ngayon. Ang mali.
Pwede pa At yung tama, natitiis natin. By virtue of foreclosure, nakuha ulit siya ng GSIS. Kasi sa GSIS niloan siya ni Mrs. Marcos for restoration. At the time, I think she was governor of Manila. When she restored it, kasi parang pangatlong buhay na ng Met ito Ilang beses na siya nire-restore. Kailangan talagang sirain na talaga. Matagal na po yan. Marami po matagal na pala yan. May death sentence pala yung building na yan. These things are going to come and it will only get worse. At hindi po kami nananakot, hindi po kami nagsasabi ng exaggeration, pero Metro Manila yan. Parang and you should theater, open your eyes isa now lang siya doon sa ganung klaseng design. May ugali po tayo mga Pilipinas alam na ibang structure sa kung atin. kailan na huli, tsaka lang tayo kikilos at kung kailan... Oo, ayun, Art Deco, hindi pala Art Nouveau. Diba saka nakakita magpaparescue? Yung mga panahon ni King Kong. Halos masisira na yung bahay. Diba? O kaya diba yun yung lampas tao na. Roaring 20s yan yung mga ganyan doon po sa mga rescuers po natin, kasi dapat magkaroon tayo ng patakaran. I was just wondering kasi, katulad nito, para makapag-relate ng mga ibang tao sa inyo, doon sa pagre-restore, maano nila na-appreciate na, ay, pag pala ni-restore to, yung backstory, may mold to. Alam niyo kung bakit? Hindi po sulit ng buhay po ng isang rescuer na isave niyo yung tao na pabaya. Surot or something. Hindi po ako nagbibiro dyan. Familiar po kayo sa Quiapo area. Marami pong mga teatro doon, di ba? Yung mga neon signs nung araw ang mga ano niya, yung vertical ang dahil lang mo sa tigas ng ulo ng isang tao. Na neon nung araw. Ano po yung Times Theater, yung Velio. Live Theater, tapos may Capitol Theater, Art Deco period. Kasi ito yung panahon na gusto ng mga Amerikano mag-boom ang film and film industry. So, tsaka yung theater. So, maraming theaters noon. Maraming cinema palaces in Metro. So, naku, baka naman kung ano palabas na po mismo. Kasi wala naman sa Roses nung araw doon sa lugar na yun. Para lang po, alam mo kasi tayo kung makakalusok. Joke lang, ma'am. Good joke lang. Ayun yun. Natin. Ay, hindi kasi I do remember along makakatulong po kasi talaga sa mga Pilipinas po. Ayala Boulevard ba yung may Mamon look? Hindi po yung paligid. Kasi yung Mamon look para siyang Art Deco rin ang style niya. Baby na ganyan. Kasi it's really ridiculous po. May pwesto ang Mamon look doon sa may Quiapo Church. And money and resources po na we cannot afford. Basta di ba? That is correct. Oo, kita mo. Kaya nakakakain kasi sa Mamon look. Nagbabayad po kami doon. Hindi habang buhay may bundok, may dagat, may gubat, may mga yung animals. Kauna-unahan yatang SM, parang doon yata yan sa Escolta sa ating yung tindahan ng sapat. Hindi nyo po naintindihan. Hindi nila nilalat go yun because that was the very first. And I think meron silang belief na kikip nila yung ganon. Parang SM Origins. Minamanage properly. So, hindi kasi alam mo sa totoo lang, natatanda ko yun, yung mga 1970s ko yun kasi. It's really important po na ang mga sapatos pa nga ng SM, galing sa Kisame, tapos merong sales lady na magaling may hawak na microphone. So, mapunta po tayo sa Philippine Star. Tapos po natin ng mga may nagpupukol ng mga boxes na po orange or reddish in color. Galing doon sa parang butas na yun. Philippine Star, and first time ko rin nakita, and the only time na nakita ko si Alma Moreno, doon din sa SM na yun. Po natin ngayon dito sa Philippine Star website. Wow, talaga? Oh, natatandaan nito si Mary Jane Veloso. Hindi mo na alam niya mga prehistoric times to kasi. Domestic helper na pupunta yata sa... May Good Earth Department Store, tsaka yung... tatrabaho yata sa Indonesia. Magandang building dyan rin sa may Santa Cruz Church. Napunta siya sa Indonesia na at yung palang pinadala daw sa kanyang nagtitinda ng mga bagahe puppies. Ay made ano pangalan ng building na yun. At ito po tatandaan po natin sa mga bansa po na lalo na yung Islamic o yung mga Muslim to be honest, Raj, the last time na nauwi ako ng Pilipinas is 2013. So, hindi kasi ako mahilig umuwi ng Pilipinas. Ultimo yung pagnanakaw. Wala lang. I grew up sa Pilipinas, so not really missing it in a way. Sa faith nila. Hindi ko naman seen it all. Bumakal, lumindol, talaga ho mahigpit at hindi po sila nagpapalampas po. Paano nga ho? Paano ko mapupunan nyo sa mga natatandaan ko pa nung panahon ng EDSA Revolution, yung tora-tora na aeroplano, nagpapalipat pa ng mga rockets papuntang Malacanang. Pero madalang po kayo makakakita ng kriminal. It's something that you, paano ba masasabi? Yan naman po ang
masasabi ko kasi na isa sa kita mo na lahat, pati yung basta may malakas na lindol. Yung bumagsak yung hotel. Kasi sa kanila ho talaga sa yung magnakaw, di ba lalo na yung katulad ng Hoy ka na ba noon? Hindi ko naman pwedeng sabihin na walang nagnanakaw talaga, pero okay. 1991. In general po, hindi kayo tama ba yun? Thereabouts, parang gano'n. Nakita ko rin yung pinatubo ng bago sumabog. Kung meron silang 10 commandments, during sumasabog, tsaka yung nag-winter sa Manila noon. Yung bawal magnakaw na ganyan. Ashfall. Para siyang, alam niyo mga kaibigan, kung kayo po ay gusto niyo ginawin tsaka yung maka-experience ng snow. Okay, so itong si Mary Jane Veloso po, ito po ang snow. Papuntang OFW po na hindi ko na matanda ko ang istorya kung bakit siya nakarating sa Indonesia. Pero balik tayo doon sa Metropolitan Theater. So from my understanding, yari naman siya ngayon. Yari na, okay na siya o nire-restore parang. Kasi pero, lagi ko napupuna sa'yo, umaalis ka mid-project amounts of bawal na gamot. Joke lang. Alam ko ang klaseng gamot, pero joke lang. Ngayon, ang problema po kasi dito. Kasi kanina binanggit mo yung doon sa Santa Maria Church, ganyan. Tapos itong sa, sabi mo, hindi ka, umalis ka na rin. So, Dr. House 5G, we never finish. Oy, magandang magandang byline yun No matter kahit sino po we yan. never finish. Wag ho kayong... Kasi like, yung all of those churches I was working on, may phase 1, may phase 2, may phase 3, may phase 4. So talagang, ang Parthenon nga, 51 years na nire-restore, hindi pa yata tapos Siyempre, Sagrada de Familia nga sa Barcelona, hanggang hindi pa tapos. Alam nyo, ang sabi ko, kung may space magandang arkitekto, pero isipin mo yung ilang generations na kanila pa rin yung project. Isipin mo na lang yung talent fino mga yun. Balot na, nakatape lahat na gano'n-gano'n. Wala na po yung arkitekto noon. Baka yung ninuno na, baka sila pa rin na nag-ano yun. Of course, yung Gadi and Sons and Sons and Sons. Diba? Maraming nag-ano. Malay natin. Although nakita ko na siya, maganda naman siyang tingnan. Kaya lang, kasi galit yan. Mga kaibigan ko, weirdly, I know a lot of people are going crazy na, Barcelona is very beautiful. When we went there, parang, okay, sure. Tumanggap kayo ng padala ng hindi nyo nakikita. Okay naman siya, pero parang, okay. Kaya lang ako kasi more on a nature person kasi ako. So I don't like urban areas talaga. Paano before, nakatira kami sa Milan prior to Sweden, puro city kasi yun doon. Although mag-enjoy ka doon bilang architect kasi talagang wow, left and right. Modern and restoration, walang katapusan talaga. Pero 100 buildings, tapos yung park namin, dalawa lang ang puno. Talamak na yung paggamit na ganyan. Kasi siyempre yung iba na space is a premium. Tsaka siyempre, thousands years. Ang bilan kasi is thousands of years old na. Dati lang siyang parang watering hole between Genova, yung kung saan nag-umpisa si Christopher Columbus, papunta sa Austria, para siyang pit stop, parang yung mga gasolinahan sa expressways natin dyan. And then it grew into a city. Parang ganun siya eh. Alam mo, sa totoo lang, yung parang fountain, yung parang batis na iniinuman ng mga travelers, hanggang ngayon, umaandar pa rin siya. Pwede ka pa rin uminom. Minsan kasi doon sa andun yun sa kasi lang sa akin yan. I lived there for 14 years. Ang dami kong napuntahan, tsaka dami kong paano po marami tayong mga kaibabayan na napapahamak rin doon sa isang pinuntahan na bahay doon. Yes, mga kaibigan. I'm mahirap pong makulong para lang po sa isang bagay na hindi po tayo. Consul General siya ng Brazil. I was called to fix their computer. Okay? So andun sila sa parang Intramuros area ng Milan. Wala naman tayong magawa. Saksakan ng bait. Punta ako, siyempre old, antique, kind of spooky, mataas yung ceiling niya. Alam mo, wala, of course, hindi naman siguro babanggitin ng mga yun. Pero nabanggit ko sa kanila na alam niyo po, I feel weird, tsaka merong presence doon. And they were really like gobsmacked. Kasi parang, 10 kilos yung dalawa. How would you know kung wala naman magkwento sa iyo? And alam niyo naman mga diplomats, hindi yan madadaldal. Palibasa nga, hindi yan basta-basta magsasalita. So, masabi na potential project natin yan Raj sa Milan kasi di ba na Raj and Raj and Raj and Raj yung technique na yun.
So to make the story short, I'm trying to find jobs kasi kasama ito sa Kaibigan Podcast. We're trying to connect people Pilipino naman yung dalawang meron pantalon. Palang architect na who specializes in. Malay natin, marami mga Filipino na nandito sa abroad na meron silang mga ancestral house nila na they like to preserve or something. You'll never know. Baka mamaya, mga kaibigan, abangan nyo po mamaya. If you're interested, pwede naman kayong magtanong mamaya. We would give the contact information ni Raj para pwede nyo siyang tagal nyo dito na tanungin. Sa Milan. Wag lang doon sa multo kasi hindi included sa service yung multo, ha. Yung paranormal experience, ano lang yan, occupational hazard lang po yan, mga kaibigan, ha. Okay. So Raj, yung kung magtatanong ang isang nasa abroad na Pilipino na may, sabihin na natin may lumang bakay, bawal po doon tumira kasi mga bagahe lang like nilalagay doon. Pero parang how is it done? Parang may luma akong bahay architect how do we go about? Paano ba ang sistema sa ganyan? Ipapahamak mo. Actually, ang wish din talaga namin sa heritage preservation is sana nga i-preserve ng mga kapwa Pilipino natin, especially mga nag-a-abroad. Kasi ang tendency, we don't really preserve our ancestral houses. Ang tendency is to build new houses kasi halos pareho lang yung cost minsan pagbago or magre-restore ka. So, ang difference lang, pag na-save mo yung heritage house mo, then you have saved a part of our history, our, di ba, our Filipino soul in a way. Kasi ano yan eh, gawayan ng ating mga ninuno. So, we try to preserve as much as we can. Hopefully, kung merong mga interesado, sana maraming interesado na i-preserve yung kanilang natitirang ancestral houses kasi this is part of our national pride and identity sa pagiging Pilipino. In fact, di ba, kaya nga tayo nagta-travel, kaya nga tayo pumupunta sa mga old European countries kasi gusto natin makita yung mga lumang buildings nila at makilala sila. So, ganun din naman sana yung sa sarili natin. Lalo na ngayon, mas mahirap na ngayon ang ticket. Yun ang sana gusto kong maipaabot sa ating kapwa Pilipino abroad, especially those who intend na baguhin na. Dahil sayang talaga. Although napakahirap kasi maraming issues yan. Minsan yung mga anay, nasirat ng bubong. Pero lahat yan naman nare-restore. Lahat yan. Kasi with the present technology, kaya na natin yan lahat i-restore. So yun po. Hindi na masyadong sabihin na natin nung araw kasi parang masyadong complicated. Tsaka yung wala yung science pa noon, mga 1980s. Kasi nalulungkot ako nung nakatira ko kasi sa Sampaloc, sa Medapitan area yun. May mga junk shop doon. Nakikita ko yung mga, ano ba tawag doon? Yung railings, tsaka yung mga, yung bakal na pinangko-cover sa mga bintana na alam mo lumang-luma na. Kahit kung ano mangyari. Diba? Meron Barandilla. Oo, yung kasi diba, usually mga lumang bahay ng Pilipinas kasi yung, iba yung pagka-wrought iron niya eh. Hindi naman yung parang toothpick lang ngayon eh. Yun naman meron kasi nagdinegosyo na nagbabaklas ng bahay, di ba? Yung isipin nyo na lang po mga kaibigan. It breaks my heart kasi alam ko, di ba yung may lumang bahay na yung meron parang stained glass, yung orange, tsaka green, tsaka white. Gugustuhin nyo po na, di ba? Tapos yung mga kapis na mga bintana na kayo na lang. Madalas natin nakikita. Tapos andoon, sabi ko saan, I wish I have money to buy those things. Wala eh. Wala akong magawa. Pero hindi ako papayag doon. Ipapalitan natin ng how do you characterize ngayon the current state ng ating yung ordinaryong although nababalita ko na yung magaganda na design ng mga bahay sa atin ngayon, yung medyo angular, boxy, etc. Pero malusot natin sa Pilipinas abroad kasi para sa iyo kung bibigyan ka ng magic wand, wow, magic wand.
talaga may pagka-paranormal tayo. Ang sabi lang dito kay sa case ni Mary Jane Doloso, Jakarta has also kasi, signal. Di ba katulad nung sa Santorini, Greece, manghang-mangha tayo na, ay wow, ganda, magkakamukha ng bahay. Pilipinas na yata itutuloy ni magkakamukha ng motif, pero magkakaiba ng shape ng bahay. More or less po, mga ganyan po. Ay, anak mo Ako manghihingi na yan ng alaw. Like I said, huwag na ho natin masyadong ilagay yung sarili natin. Yeah, hi. Ayan. Abangan mo sa Pornhub to Huwag na natin yun. So again, Ghostbusters pala ito. Ghostbusters. It's wrong channel overshare. Si Gerald Anderson, yung artista. Hindi. Honest to goodness ng mga kaibigan, mga nakikinig po sa amin, I can assure you na si Raj ay very well respected according to her friend na Doris. Maraming salamat. Kasi dami na pinagdaanan niya ng mga supernatural, sa tingin ko talagang very tough cookie na itong kausap natin. Pero mabalik tayo sa yung kumbaga yung, di ba kasi ako, alam mo itong tinitira namin na apartment ito sa Sweden, this was built sa mga tao na pauso dahil talagang gusto niya heritage na rin siya. Oo, pero sa totoo lang, puro mga buildings na natira namin, mga apartments. Napapakinabangan pa rin hanggang ngayon. Kasi meron dito parang... si Senator Pacquiao, isa yan, di ba? Yung mga kumpanya na nagpapaupa ng bahay. Hindi yung one landlord. Kasi meron ditong rules sa Sweden na you cannot own many houses at the same time. Yes po, mga kaibigan. Okay. Ewan kung baka. Hindi kasi limited kasi ang spaces to build on. Updates. So ang ginagawa ng mga tao, lalo na yung mga bata ngayon, yung mga may pera, they utang yung bumili sila ng bahay, yung mga fixer-uppers, yung finiflip nila. Pero finiflip nila, pero nasa loob sila ng bahay. Doon sila nakatira. Maraming contestants from other countries na inaayos nila. Nagkaroon din dito ng housing boom. Tapos, Miss Great Britain isa. Palibasa itong bansa na ito, 8 years kasi madalang ang multo. Basta mga ganun, bukod pa dito. Tapos nakakabo, Wala. Sa Pilipinas, yung mga trolls, tsaka for your information mga kaibigan, si Elsa, doon sa, movie yung Elsa? Parang may mistisa rin tong Winter. Swedish Who yung mga yan, ha? Para rin sa mistisa. Parang walang Pilipinong puro na sumasali. Pero hindi ko sila cute. Anyway, so hindi sila mga cute. Baka meron pala ngayon today pala. Relax lang. Alam nyo Disney kasi huwag yung pagkakatiwalaan masyado, maganda sila wala sila sa truth in advertising. Pero maganda sila magkwento ng istorya. To be dito kasi Pilipinas po. At itong mga we'll see. Hanggang ngayon isipin mo yung good luck po sa ating 100 years old. Ang dami nang umupa dito sa bahay nito. Pero napapakinabangan pa. Kumbaga tumutubo pa rin. Tsaka in good shape pa rin. Iba ang dating niya, sa totoo lang. Alam mo yung parang ano ba tawag doon sa Pilipino? Parang future-proof yung design. Mas gusto ninyo yung hindi nawawala sa uso contestant na representative kasi natin. Sa katulad po nung ating current representative. Scandinavian. Parang ang Scandinavian countries kasi maganda yung pagkakaano nila sa modernism. Yung state nila sa modernism. Tsaka maganda rin kasi naman yung political will ng Scandinavian countries. Parang parang may pinariring ka na. Let us explore further. Ganda. Ano yung modernism? Para sa ating mga listeners, ano yung modernism? Modernism, diba? Parang modern yung components na nakikita ko sa paligid mo, modern yung components mo eh. Pero old na yung house. Sabi mo, 19, na siya. Pero sa mata po yan ng Diyos, sa mata that is considered heritage actually kasi more than 50 years old na siya. Pero naaalagaan siya. Malapit ang Miss Universe. So clean yung lines, malinis yung lines, maaliwalas. Ayun, Chelsea Manalo slays Miss Universe 2024 with Hiraya National Costume honoring the kangkong pa akong tanim. May kangkong pa tayong tanim dyan. Yan. Hindi para lang So, tingnan mo natin to, pakinggan mo natin kasi yung like yung tanong ko sa iyo kanina, kung meron parang meron tayong universal design ng bahay. Di ba katulad yung sabi mo ngayon, sa Sweden meron particular look yung bahay associated as Swedish. Meron yung German na bahay, Japanese na bahay, Chinese na bahay. Sabihin na lang natin sa Pilipinas pa,
maganda yung pagkakamulato niya. Yung Spanish style kasi hindi naman fully Filipino yate. Excerpt po ito from the Miss Universe ikaw, kung ikaw yung kunwari ikaw yung i-appoint ng presidente na parang ikaw yung si Architect Palafox na we will do a major overhaul ng Philippine architecture. May template na mga bahay ngayon na hindi basta-basta. Kasi nakikita ko sa Itbulaga ngayon, paliit na ng paliit ang mga bahay ng tao, yung mga nananalo doon sa mga contest. Wala nang bintana. Yung access nila, halos kasing kapal na lang ng width ng tao. Payat pa yung tao. Na naman. I don't think that's living. Kung ikaw yung masusunod na kailangan ganito yung standard, ganito yung ganyan, ano yung general look and feel na type mo na ikaw yung bibigyan ng blank check na ito, ayusin natin to, ganito. So mga kaibigan, ito yung blanket authority, parang ganon. Yes. Ako, meron akong i-share sa pagkatapos mo. Niya yung kasi kokopyahin ko isa sabihin mo. Tsaka yung ay, gano'n. Alam mo sir, hindi ko siya ma-recommend na parang particular one look for the architecture ng buong Pilipinas. Kasi iba-iba tayo ng needs eh. Like in Batanes, ang lakas ng hangin doon. Sa Ifugao naman, mag-wonder ka, bakit nga ba yung mga bahay doon walang bintana? And then doon naman sa lowland, itong mga maiinit na lugar, kaya nag-develop din naman yung mga bahay na bato. Was because ma-earthquake dito, minsan mabaha, tapos mainit. Kaya ang bintana ng bahay na bato, tatlo eh. Barandigya sa baba, yung sliding kapis window sa kasama, no? Tapos meron pang upper window sa taas, yung espeho. Tapos yung bintana na yan, nabubuksan yan halos lahat. So 50% of your second floor cross ventilation, malaki. Kaso ngayon, nauso yung maliliit na bahay na analog yung windows na sliding na 50% na lang yung bintana. In fairness po so, i-aircon na lang nila. Tapos kayo nagreklamo sila walang pagbayad sa kuryente sa aircon. Actually po, sa mga kaibigan po natin, ako rin po, yours truly, kasama po ako sa isang glam team. Site-specific kasi, sir, yung needs ng Pero yung kunwari sa Manila, kung kasi pero may naririnig kasi ko diba ngayon maraming mga disaster sa ating mga baba. Like I said, lagi nilang sinasabi bakit daw yung BCG hindi binabaha. First time ko mapanood yung ating contestant nito. Parang hindi sila naapektuhan ng ulan or parang isolated yung lugar na yun. Pwede ba yun ma-replicate ng hindi magastos? Hindi ganun kagastos yung sa ibang lugar ng Manila na lang. Huwag na natin lagay yung lubok church mo na yun. Mamultuhin ka na naman ulit. Bali, maganda nga po sana ma-resolve yung issues ng Maynila. Pero by 2050, flooded na ang buong Maynila. Ginagawa ng DPWH ng 50-year plan. Naglagay siya ng mga planggana sa buong paligid. Actually, marami na silang na-construct na catch basin. Siguro ang magiging problem na lang natin, yung katigasan ng ulo ng ating mga Kamaynila na mahilig magtapon ng basura kung saan-saan. Kahit naman maglagay ka ng catch basin, hindi naman masasave yun kung marami pa rin basura na kumakalat. Siguro palitan natin yung word na catch basin kasi baka iniisip ng tao, uy, catch! Tapunan! Shoot! Mga ganoon. Pero sa totoo lang mga kaibigan, ang nagpapapangit ng Pilipinas, yung nakatira doon. Whether we like it or not. Bago kayo magturo na, yung alam ko na, papanood ko sa mga balita, hindi kabilang barangay nagtatapon ng basura. Come on! Alam mo yun? Kung walang magtatapon ng basura, bawat isang tao, solve ang problema ng basura sa Pilipinas eh. Of course. Sa totoo lang. Hindi na natin kailangan yung kailangan ng gobyerno. Kayo naman ayaw niyo naman sumunod sa gobyerno. Tapos yung gobyerno naman ayaw naman artist po na nag-design at gumawa po ng
True. Pero Miss Universe Crown. tapos ang resources Light natin of po. Infinity, Marvel to. Napupuna ko sa ugali natin na hindi ko gusto yung akala natin palagi may second chance. In fairness, maganda siyang tingnan. Yung palagi na lang, may pagbabago, sana may in fairness, maganda resources ng Pilipinas, hindi pa tayo sa totoo lang, hindi ko makalimutan yung ginawa ni Chelsea or something. Walang kwenta ho yung mga SUV na yan kung lumulutang lahat yan. Or wala ng puno, wala ng tubig, sa o totoo lang, yung damit whatsoever. niya yung May rason kung bakit ako umalis na ng Pilipinas. Kasi alam mo, architect nung araw, medyo weird lang to. Hindi naman ako eccentric, tsaka hindi ako siraulo. Pero may mga access ako sa mga satellite data. As any Filipino would yung mga ganyan. Katulad nun, yung sa Central Luzon, yung sa Bulacan. Pinapasok na yung mga aquifers ng salt water. Sa totoo lang. So, minsan nga sabi nga nila yung pinapasok na siya. So, siyempre, mga kaibigan, pag ang lupa, kahit gaano katabayan, basta yan na basa ng salt water. Anyway, malipat na lang po tayo dito dahil nangyari na eh. Diyan na po yan. Sinisigurado ko sa inyo. Tsaka hindi sustainable yung mga subdivitions natin na lahat na lang tayo meron tayong bakuran. OFW remittances. Tsaka yung mga natatanda ko yung mga relocations sa San Jose del Monte. Under 200 billion pesos po yan. Gastos nito. Kasi isipin nyo na lang po sa atin. Ano siya, yung space hungry yung mga nasa Philippines, yung mga nasa houses na gano'n lahat walang ayaw tumira sa second floor or something. Under 200 billion pesos po. It's really sad. Isang buwan lang. Kasi we only have one home. Isang buwan. Yan. For the month of September. Ako wala na akong babalikan sa Pilipinas kung tutuusin ninyo. So, yung multo na lang ang babalikan ko. Tsaka yung Mami Paris. Tsaka yung ano nga ba yung mga kinakain ko? Yung Mamulok, namimiss ko yan. Savory, namimiss ko rin yan. Meron ba bang Kowloon House? Buhay pa ba yun? Yung mga kumpanya, Jollibee. Buhay pa naman siya. Ito yung talagang may mga branch pa siya. Galing sa pawis sa ganyan ng Pilipino. Pag-uwi niyo po dito, ikot ko kayo sa mga oldest restaurant. Alam mo, sa totoo lang, gusto ko sana ipasok mo ako dun sa Metropolitan Theater. Sure. Ito tour ko po kayo. Kung mapupunan nyo, kung familiar kayo dun sa Super Friends na cartoon series, yung Justice League, tsaka yung Metropolitan Theater, magkahawig. 3.2 yung headquarters nila Superman, Batman, tsaka mga Aquaman nung araw sa DC Comics po yun eh. Very nerdy. Pero kung mapasok sa Pilipinas, yung siya, ang basura namin sinisigan. Natin nakikita yung... Tapos yung planta ng sinisigan yung totoo lang, basura. Kayo, at the same time, yung extra heat, yun ang nag-iinit ng hot, yung heater namin. Tsaka ano tawag doon? Convection o pero unfortunately, parang hindi, di ba? Yung mas cheaper na yung binabaon sa lupa na cooling tsaka heating na convection. Whether we like it or not, it's parang cooling system yun eh, yung nakabaon. Yan po naman po mga na ewan ko kung convection. Yun ang ginagamit dito para makatipid sa kuryente. Kasi mahal dito pagkain, etc. Pero yung kuryente ang pinakamura. Kasi pati yung basura ng Norway, tinatapon dito, binabayaran ng Sweden para sigan yung basura ng Norway. Ganun naman yun. So, yun lang pinakamura sa amin, kuryente. Ang daming yun naman yun. Galing naman kasi dito sa atin sa Pilipinas mahal ang kuryente. Mas mahal pa nga sa Japan yata eh. Paano ako napupuna ko lang kasi we live in a very inefficient way of life sa Pilipinas. Pinadala nyo ng pera o kahit mismo very inefficient talaga. Yung magpapakulo lang ng bulalo 4 hours. Imagine how much gas ang 4 hours. Kung bumili lang kayo ng pressure cooker na mawala ng trabaho, ang diba? OFW yun lang naman yun kaya lang matitigas ang ulo ng tao sa atin, palaging mas marunong ka pa sa akin. Papunta ka pa lang, pabalik na ako. Mali ko kung malapit lang pinuntahan mo, talaga mabilis ka makakabalik. Ang dumami daw kung malayo naman ang pinuntahan ni Raj, naturally mas matagal. Ayan, ako. Mababash na ako dito anyway. So again, ako, pakisabi na lang sa better half mo kung ano man ang pangalan niya. Nakikita ko. Usapan na natin. Doon pala sa 3.2 billion pesos na yung dollars na yun. Sabi ko sa'yo, kumakaway eh. Ang number one. Raj, sabi ko sa'yo, gawin na natin Raj, alam mo, you don't, mga kaibigan sa totoo lang. Yung others Raj na hindi mababanggit accounts to almost